Dear Kuya Alex, gaano po kasarap ang magmahal? Para sa akin, higit pa sa pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Lalo na pag ang babaeng minahal mo ay mahal ka rin. Pero gaya nga po ng sabi nila, may hangganan po ang lahat. Hindi lahat ng masasayang bagay ay hindi nagwawakas. Kaya Alex, buong buhay ko ay wala pa akong minahal na ibang babae. Sadyang wala po talaga sa balak ko ang magmahal. Noong mga panahon kasing iyon ay focus lamang ako sa goal ko sa buhay. Kuya Alex, hindi naging maganda ang nakaraan ko. Elementary pa lamang ako ay nakaranas na ako ng pambubuli. Masyado raw kasi akong mabait, mahinhin at yung tipong hindi makabasag pinggan. Sa bagay, tama nga naman po sila. Dahil sa araw-araw na pambubuli ay never po akong lumaban o nagsumbong. Sa katagalan ay nasanay na lamang po ako sa araw-araw na papasok ng eskwela, tapos maririnig silang inaasar ako at minsan pinagtatawanan, minsan ay ginagawa pang utusan. Ganun pa man ay nagpasan ko ang lahat ng iyon noong elementarya. Ngayon ay high school na. Akala ko makakatakas na ako sa pambubuli pero nagkamali ako. Dahil kahit sa high school ay ayaw pa rin akong tigilan dahil nabubuli pa rin kasi ako. Kahit nasa high school na ay hindi pa rin nawala yung ugali ko na pagiging mahinhin, di makabasag pinggan at paglaban sa mga hindi paglaban sa mga nang-aapi sa akin. Hinayaan ko na lamang po sila. Humantong pa nga po Kuya Alex yung pambubuli nila sa pananakit. Opo, minsan ay nagagawa na nila akong saktan, lalo na pag di ko sinusunod yung pinag-uutos nila. Wala naman po akong magawa dahil matatapang sila at baka mas lalo lang nila akong hindi tigilan. Ano ba dyan? Napakatanga mo naman. Ang simple ng pinapagawa sa'yo, di mo magawa ha? Ang pasigaw na sabi ng isa kong kaklase na isa sa mga bumubuli sa akin. Pasensya na Kenji, bibili na lang ako ulit. Sorry talaga. Ang paghingi ko ng pasensya. Pero imbis na patawarin ako ay nagawa ko nitong suntukin. Pagkatapos ay hinapon sa mukha ko ang siomay na pinabili niya sa akin. Kaya Alex, hindi ko alam kung pinagtitripan niya lang ba ako. Kasi nung una ay siomay naman talaga ang pinabili niya. Pagkatapos nung nakabili na ako, isasabihin niya na hindi iyon ang inuutos niya. Dumaan na lamang po ang mga taon until makagraduate ako ng high school. In-expect ko na po agad na maging sa pagpasok ko ng senior high ay hindi pa rin ako makakatakas sa mga pambubuli sa akin. Pero nagbago po ang lahat nang makilala ko ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Ang babaeng minahal ko sa unang pagkakataon. Ito po ang unang beses na nagmahal ako at nagkagusto. Si Mia. Maganda siya at mabait. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay sobra na akong nabighani. Unang beses pa lamang ay minahal ko na siya at nasabi ko sa aking sarili na siya na ang babaeng makakasama ko habang buhay. Kuya Alex, ang dating mahiyain at matatakutin ay nagbago na. Tama nga po sila na lahat ng bagay ay nagpabago. Nilakasan ko po ang loob ko na ligawan siya. Hindi naman po naging mahirap yon dahil magkaklase naman po kami. Gusto ko po ipakita sa kanya na hindi ako duwag at di ako isang kinakawawang lalaki gaya ng dati. Dahil po sa pagbabagong ginawa ko ay wala nang nambubuli sa akin. Even yung mga bully kong kaklase ay hindi nagagawang asarin ako gaya ng mga ginagawa ng mga dati kong kaklase. Kuya Alex, 3 buwan kong niligawan si Mia until sinagot niya po ako at naging kami. Sobrang saya ko po noon na nakuha ko ang babaeng mahal ko. Mataas po ang respeto ko kay Mia, Kuya Alex. Kaya nga po kahit paghalik lamang po sa pisngi ay hindi ko po nagagawa. Nakokontento na lamang po ako sa paghalik sa kamay niya. Hanggang dun lamang po. Sabi ko pa nga po sa kanya na mahalikan ko lamang siya sa pisngi, sa labi kapag official na kaming mag-asawa. Hindi naman po ako seloso o mahigpit na tao. Kaya kahit mag-iisang buwan na kami ay hindi niya pa rin pinapaalam sa akin yung password ng account niya. Kuya Alex, wala akong tinatago kay Mia. Lahat ng accounts ko ay kontrolado niya.
pero yung sa kanya ay hindi. Wala naman po akong problema doon dahil malaki naman po ang tiwala ko sa kanya na hindi niya ako lolokohin. Lumipas pa po ang mga buwan at napansin ko na parang hindi niya na-appreciate yung mga ginagawa ko para sa kanya. At sa mga buwan na lumipas ay di niya pa rin pinapaalam sa akin yung mga password ng mga social media account niya. Ewan ko ba. Sa tuwing tinatanong ko naman siya kung bakit ayaw niya ipaalam, lagi lamang niyang sagot ay privacy niya raw yun at di raw ako dapat makialam. Kuya Alex, nasasaktan ako kapag nakikita ko siya na may kasamang ibang lalaki. Binabaliwala ko na lamang po ang lahat at iniisip na kaibigan niya lamang yun, gaya nga po ng paulit-ulit niyang sinasabi sa akin. Siguro nga po ay tama dahil sa tuwing nakikita ko naman siya na may kasamang lalaki ay tanging pag-uusap lamang naman po. Kaya naniniwala ako na kaibigan niya lamang yun. One day, first year anniversary po namin. Bala ko siyang isurprise kaya nag-decide ako na ayain siyang pumunta sa Baguio para doon ipagdiwang ang aming anniversary. Bala ko po na sabihin yun sa kanya in person. Kaya nag-decide ako na pumunta sa bahay niya para at least makapagpaalam na rin sa mga magulang niya. Nang marating ko ang bahay nila, kakatok na po sana ako nang may narinig akong boses ni Mia na may ibang kausap. Hindi ang nanay niya o tatay, kundi parang boses ng isang pamilyar na lalaki. Di ko po gaano marinig ang pinag-uusapan nila. Sakto naman po at bukas ang bintana, kaya sumilip muna ako para makita kung sino ang kausap niya. Kuya Alex, sa ginawa kong yon ay tila ba nagguho ang mundo ko kasi nakita ko po si Mia na may kahalikan na ibang lalaki. At yung lalaking yun ay parati niyang kasama pag nakikita ko siya. Sobrang sakit habang nakikita ko ang girlfriend ko na may kahalikang ibang lalaki. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha sa aking mga mata, halos pagsaklubi ng langit at lupa ang nararamdaman ko. Kuya Alex, isang minuto rin po akong hindi nakagalaw sa kinatatayuan ko. Di ko po namalaya na napansin ako ni Mia. Maging siya ay nagulat nang makita ako. Agad po itong tumayo para lumabas pero bago pa man ay umalis na po ako habang umiiyak. Hinahabol ako ni Mia at paulit-ulit itong humihingi ng tawad sa akin. Jan, sorry. Sorry, di namin sinasadya. Ang paulit-ulit na paghingi nito ng tawad. Mia, gaano nakatagal? Gaano katagal mo na akong niloloko? Ha? Ano ibig mo sabihin? Mia, wag mo na akong gawing tanga. Marami nagsasabi sa akin na niloloko mo ako. Pero di ko sila pininiwalaan dahil mahal kita at may tiwala ako sa'yo. Mia, buong buhay ko binigay ko sa'yo. Mia, ikaw ang pinangarap ko na makasama, na bumuo ng sarili kong pamilya. Akala ko di mo magagawa mga bagay na ginawa sa'yo ng mga ex mo. Pero hindi. Wala ka rin palang pinagkaiba sa kanila. Kasabay po nito ay ang pag-alis ko sa harapan niya. Hinabol pa ako ni Mia at umiiyak ito habang nagmamakaawa na patawarin ko siya pero di ko kaya. Kaya kahit mahal na mahal ko siya ay di ko pa rin po kaya na patawarin si Mia. Sa araw na pong mismong yon, ang araw ng pagtataksil niya, ay official ko pong tinapos ang aming relasyon. Sa araw ding pong mismong iyon ay inamin niya sa akin ang lahat na matagal na silang may relasyon ng lalaking yon at maraming beses nang may nangyari sa kanila at ang pinakamasakit, Kuya Alex, ay buntis siya at ang lalaking yon ang ama. Nakakatawa lang kasi yung babaeng iniingatan ko, na respeto ko at tinuring kong prinsesa ay nakuha ng iba. Yung babaeng nihalik sa pisngi ay hindi ko magawa dahil sa respeto ko sa kanya bilang babae. Yung pala ay nagawa rin kunin ang buong pagkatao niya ng ibang lalaki. Binigay niya ang sarili niya sa iba. Pero ganun talaga, nangyari na. Wala na po akong magagawa. Sa ngayon po ay nakamove on na ako. Oo, andun pa rin yung sakit pero di ako makausad. Sa buhay kong mananatili ang alaala ko sa nakaraan.
Kuya Alex, nakagraduate po ako ng college at may maayos ng trabaho. Kamakailan lamang po ay muli kaming nakita ni Mia makalipas ang maraming taon at doon ay nagkwento niya sa akin ang lahat. Kuya Alex, hindi naging mabait sa kanya yung lalaking nakabuntis sa kanya at nakarelasyon niya habang kami. Ang kwento niya pa sa akin na iniwan sila ng lalaking yon at ngayon ay nagtitinda na lamang siya sa palengke para buhayin ang kanyang anak. Kuya Alex, medyo naawa ako sa kalagayan ni Mia. Kahit pa man na ganun ang ginawa niya sa akin, ay naroon pa rin yung konsensya, ay naroon pa rin yung pagmamahal ko sa kanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala. Pero ganun pa man Kuya Alex, ay masaya na ako sa buhay ko ngayon dahil meron ng bagong babaeng nagpapatibok sa akin. Kahit may nararamdaman pa ako kay Mia, ay pinilit ko na lamang itong itago at pinilit ko na mawala na ito ng tuluyan dahil ang babaeng minahal ko sa kasalukuyan ang maapektuhan. Kuya Alex, maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento at sana ay may napulot kayong aral. Nagmamahal, Jan. Sabi nga nila, pagmahal mo ang isang tao, ipaglaban mo. Pero kung ang minahal mo ay hindi ka kayang ipaglaban at nagawa kang pagtaksalin, ipaglalaban mo pa kaya? Sana mga kaparing ay may napulot kayong kwento dito sa istoryang binahagi sa atin ng kwentong buhay ni Jan. Muli ay maraming salamat po sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga bago natin mga kwentong pag-ibig, kwentong katatawanan, kwentong kapupulutan ng aral at kwentong katatakutan. Muli, ako ang inyong Kuya Alex. Maraming salamat. Nag-uulat.